Naglulunsad ang gobyerno ng fuel subsidy sa 10 piso kada litro para sa mga pampublikong sasakyan. Yan daw ay para maibsan ang epekto ng pagsirit ng presyo ng petrolyo sa mga driver at operator. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, lilimitahan ang subsidiya para sa hanggang 150 litro kada linggo. Ipapatupad ito sa loob ng 3 buwan. Ilulunsad muna ito sa Metro Manila sa susunod na linggo. Uunahin daw ang Commonwealth at saka palalawakin sa iba pang mga lugar gaya ng Quezon Avenue, Espanya, Rizal at Marcos Highway hanggang maipatupad na ito sa buong bansa. Sa iba pang balita ay kinabahala po ng isang grupo ang mga kaso daw kung saan kulang ang natanggap na ayuda ng ilang delivery riders. Sa programang ito, sinabi po ng Riders Group Sentro na may mga rider na 4,000 piso lamang ang natanggap na ayuda. Imbis nga po sa naiulat na 5,000 pisong ayuda mula po yan sa DSWD. Nangyari daw po ito sa Tarlac kung saan nasa 16,000 delivery riders ang nasa listahan ng DSWD. 600 daw sa mga rider na yan, kulang ng 1,000 ang natanggap na ayuda dahil kulang na daw sa pondo. Nangangamba ang grupo na baka may nagbulsa lamang ng kulang na halaga. Hindi rin daw sang-ayon ng grupo na ang mga delivery companies ang nagsusumite ng listahan ng mga rider para sa ayuda dahil mga full-time na rider lamang daw ang naisasama. Sumulat na po ang grupo sa gobyerno at nag-alok na tumulong sa pamamahagi ng ayuda para matiyak na napupunta sa mga lehitimong mga rider ang tulong ng gobyerno. Kami na po yung nag-o-offer na paano tayo magtutulungan para ma-filter po talaga yung mga lehitimo ng mga delivery rider within the area. Ang claim po ngayon ng mga delivery companies ay kung sino lang yung full-time. Yung mga part-time hindi makakakuha. Pero po ang problema po doon ay lahat naman po tayo apektado. Yan nga po mga kapatid ang tinig ni Jeffrey Labudahon, National Coordinator ng Riders Group Sentro. Aabot sa halos 300 sa higit 14,000 mga gasolinahan ang pansamantalang nagsara. Paliwanag ng PNP dahil yan sa non-delivery o hindi pagdating ng supply ng petrolyo. Tiniyak naman ng PNP na patuloy ang pagbabantay nito sa mga gasolinahan sa gitna ng krisis sa langis, bunsod ng sigalot sa Middle East. Sa ngayon, mayroon ng 17 reklamong naisampa ang PNP kaugnay ng hoarding, profiteering at oil pilferage. Nanawagan naman ang PNP sa publiko na magsumbong tungkol sa mga iligal at kaduda-dudang aktibidad kaugnay ng supply o presyo ng produktong petrolyo. Tiniyak naman po ng Energy Regulatory Commission o ERC na hindi lalagpas sa piso kada kilowatt hour ang magiging dagdag singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Sa unang direktiba po ng ERC, kailangang utay-utayin ng Meralco kung lalagpas sa piso ang dagdag singil sa kuryente. Pero dahil hindi aabot ito sa piso, maaari itong singilin ng Meralco ng isang bagsakan na lamang. Nauna nang sinabi ng operator ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM na hindi malabong magtaas ang singil sa kuryente sa buong bansa dahil pa rin sa tumaas ang presyohan ng kuryente sa spot market. Ipinag-uutos daw ng DBM na bawasan ng mga ahensya ng gobyerno ng 20% ang kanilang non-essential spending. Kasama raw rito ang paglimita sa official travel, pagsulong ng mga hakbang para magtipid sa konsumo ng enerhiya at pagtitiyak na sapat lang ang gastusin sa kanilang operasyon. May exemption naman daw para sa edukasyon, kalusugan, social, defense at general public service. Inaasahang makakatipid ang gobyerno ng 12 bilyon hanggang 25 bilyong piso. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa